Wala sa dalawang lalaking yun ang nagtagal dahil may depresya si Tita Marvel. Wala siyang kakayahang magbuntis. Hindi conforme si Mama sa idea kukunin ako ni Tita Marvel dahil alam ni Mama kung gaano kalandi at kalidarated ang kapatid niya. Ngunit agad siyang itinama ni Tita Marvel noon. Ang sabi ni Tita, at ibig na ang pagiging malandi ko ay isa ng nakaraan. Tinalikuran ko ng lahat. Iba na ako ngayon. Naikwento pa ni Tita Marvel, born again na raw siya at iba na ang klase ng kanyang pamumuhay. Inanindigan ni Tita Marvel ang pangako niya. Naging istrikto siya sa akin. Actually, napaka-istrikto. Lalo na iba ang Maynila sa lugar na kinalakan ko. Ang aking baryo ang sinilangan ay talagang nayon at konserbatibo ang mga mamamayan. Alam kong conservative din ako pero hindi sa lahat ng bagay. Hindi na rin ako nagkaroon ng karapatang tumanggi noong i-arid na rin ako ni Tita sa kanilang religion. Naging born again na rin po ako. Sa Adamson University ako nagtapos ng college. Full scholar ako ni Tita Marvel at sa loob ng 4 na taong pamamalagi ko sa piling niya ay talagang binantayan at prinotektahan niya ako. Maraming pagkakataon si Tita Marvel para bantayan ako. Pensyonada kasi siya at ang source of income niya ay ang 10 pintong apartment na pinarerentahan at ang 20 kwarto ng dormitory niya na malapit lamang sa Adamson. Yun lamang ang hanap buhay niya kaya't marami siyang extra time para ako ay bantayan niya. 3 beses ako nagka-boyfriend pero tinutukan pa rin ni Tita Marvel pati ang pagkikipagrelasyon ko. Noong mga panahon ito ay hindi na ako masaya sa piling ni Tita. Nag-ampun siya ng bata pero hindi pa rin ako nagkaroon ng kalayaang solohin ang buhay ko kahit na may kaagaw na nga ako sa atensyon